buwan matapos itampok ng Remate Expose Team ang maghapong malapalengking bentahan ng pagkain sa mga classroom ng Lupang Pangako Elementary School sa Payatas, Quezon City, ay muling bumalik ang grupo dahil sa abisong ilang mga magulang ang susugod sa harap ng eskwelahan na iyon. Dinatnan ng Remate Expose Team ang ilang mga magulang kasama ang kanilang mga anak na nagrarally sa harap ng Lupang Pangako Elementary School. At sigaw ng mga magulang, itigil na ang pagbebenta ng mga teacher, bentahan ng soup sa mga estudyante, kasabay ang pagsibak sa principal ng elementary school na ito. Matapos ay dito na kami nabigyan ng pagkakataong makuha ang pahayag ng nag-aalborotong mga magulang. Sumbong nila Aling Nena na naglakas loob ng humarap sa kamera ng Remate Expose Team. Simula nang mapanood at lumabas sa dyaryo ang anomalyang kinasasangkutan ng mga guro sa Lupang Pangako Elementary School, ay mas tumindi pa ang panghaharas sa mga estudyante ng mga guro para bumili ng kanilang mga kalakal. Yung pagtitinda nila dapat itigil na nila kasi na pupersan nila yung mga bata na bumili ng soup nila na hindi naman masustansya para sa mga bata. Pinagkapan daw na kung may pera, pag bumila, tira pang pera para ibili daw ng soup kasi baka hindi daw maubos ng soup. Ano daw yun, i-charge daw sa mga teacher. Dapat hindi niya pilitin, hindi pilitin ang mga anak namin na bumili ng soup kasi wala namang sustansya. At ang isa pa, ang pagtitinda ng mga teacher. Ang principal din po ang dahilan noon kung bakit nagtitinda ang mga teacher sa mga bata. Walang kantin, hindi niya pinapaano sa kantin yung pagtitinda. Dahil po sa mga teacher na nagtitinda, meron siyang porsyentong 25 pesos per teacher. Ang sumbong na ito ng mga magulang at estudyante ay diniretso na ng Remate Expose Team sa tanggapan ng Department of Education. Dito na din nabigyan ng pagkakataon ng nasabing mga magulang na formal na magsampa ng kaso sa DepEd laban sa pamunuan ng Lupang Pangako Elementary School. At muli katuwang ang legal officer at district supervisor ng nasabing tanggapan ay muli naming binalikan ang inirereklamong eskwelahan. Sa surprise inspection na yon, diretso na ang mga opisyal ng DepEd sa kantinang paaralan. At dito na tumambad sa amin ang mga ipinagbabawal ng DepEd na paninda sa kantin ng isang elementary school. At bawal ang mga bottled juices. Kasi hazardous. Tetra Pak lang ang allowed. Ang mga bote-botelya ng soft drinks at energy drink na ito, mga candy at chicheria na hindi approved ng BFAD. Bawal po yan. Sa isang sulok na ito, tinangkapang itago ang chicharon na bawal ding ipakain sa mga bata sa eskwelahan. Meron tayong soft drinks. 14 years ang dami. Ang dami sa teachers natin. Ang dami inimenda sa bata, pati soft drinks. Ganun ba, ma'am? Pero bakit itong bata ay tila katatapos lang uminom ng soft drinks? Hindi rin mapagkakaila sa kantin na ito na hindi rin kalinisan ang kanilang lugar. Parang lugaw naman yan, macaroni natin. Maya't-maya pa isang estudyante din ng huling-huling may bit-bit na paninda. Tanda ito na hindi pa nga tapos ang issue na mismo ang mga estudyante ang pinagbebenta ng mga kalakal ng eskwelahang ito. Sa principal's office kung saan absent si Principal George Meligrito, ay hinarap ang grupo ng kanilang officer in charge na si Ronilo Damiray ng araw na iyon. Dumating na din ang mga nagrereklamong mga magulang. Naglabas na din ng kanilang reklamo. Yung unang mga parents na pumirma, ang lahat po ng parents na yun ay pinatawag nila. Bakit po ako, hindi nila ako pinatawag at kinausap? Tapos po nalaman ko na lang na reklamo nila ako sa barangay. Ayun Sa na anong po. dahilan po kayo? Na pinayuhan din ng opisyal ng DepEd. Yun na yung sinasabi ko, bakit kasi dinadaan nyo sa maling forum, meron tayong division of this. Huwag nyo kaming alisan ng jurisdiction. Kasi dinadala nyo sa amin, kapag wala na, kalat-kalat na, di ba? Bakit unang-una, bakit magbabaranggayan? Eh, ang dinadala sa barangay kapag nag-aaway ang this is a school matters. Sino ang may jurisdiction dito? Department of Education at hindi ang At natatandaan niyo pa ba ang teacher na si Mrs. Benson?
Present din siya sa confrontation na iyon. Siya pala ang presidente ng Parent Teachers Association ng nasabing eskwelahan. Depensa nitong si ma'am, hindi naman daw siya nakuna ng surveillance camera. Bakit siya daw ang naging highlight ng expose ng grupo? Ipinagmalaki din nitong si teacher na abogado ang kanyang kapatid sa Office of the Ombudsman, kaya't alam niya ang kanyang karapatan. So ngayon, gusto ko rin alam sa inyo na alam ko ang ginagawa ko kasi may kapatid ako sa ombudsman, ma'am. Ayoko rin na mag-front page ako dahil hindi ako ang na-concern doon. Nagsalita lang ako, attorney, dahil ako ang president ng Teachers Class. Hindi ako kinakampayan kung ano. Dahil ako yung president ng Teachers Class. Na makita mo doon sa front page nakalagay ginagatasan ng mga teacher, tapos ang mukha mo nandoon, what will you feel? How will you feel, attorney? It's very hurting, ma'am. So, alam mo, ma'am, ang tatay ko nasa hospital pa until now. Kaya ngayon, ma'am, sinasabi ko, kung tatanungin niyo kung sana naman, huwag niyo akong ganunin. Kasi hindi ko kayo pinakikialaman. Sagot naman ng pamunuan ng DepEd. Di ba po ma'am, habang nandito po, dumating po kayo, nag-intervene po kayo, kayo po ang nagsalita in behalf of Mrs. Ballesteros. So ano pong nangyari ma'am? Kayo po ang tinunan. Kayo po ang kasi kayo po yung nagsasalita ma'am. Instead na sana, limited lang sa principal, sa kay Mrs. Ballesteros. Kayo po ba ma'am ay tinatawag ng principal para pumunta dito nung una tayo nagkita? Hindi po, di ba? At your own volition, pumunta kayo dito, nakialam kayo, isinangkot nyo yung sarili nyo. Sana po makita ninyo, ma'am, yung buong picture ko nung pangyayari. Kasi kayo po ang nag-involve sa sarili ninyo. Hindi man po kayo nakuna ng camera, ma'am. Ipapaalala lang po namin na mismong kayo ang umamin na nagtitinda rin kayo. And besides lahat kami, ako nagtitinda rin. Dahil yan ay kasama doon. Mrs. Benson. O ayan ma'am, malinaw yan na hindi kayo idinawit ng Remate Expose Team at wala kayong pwedeng sisihin kung bakit napasama kayo sa front page ng dyaryo. Matapos iyon ay tumanggi na itong si ma'am na muli pang humarap sa kamera. Samantala sa kasagsagan ng usapan na iyon ay may apela din itong si Sir Damiray sa Remate Expose Team. Pakiusap ko lang kung imedya ito ngayon at saka i-YouTube kung prito sana. Sir, ipapaalala lang po ng grupo na bago pa man lumabas sa dyaryo at telebisyon ang expose na ito, ay una na kaming nagtungo sa inyong opisina para kunin ang pahayag ng iba pang sangkot sa maling proseso at maling bentahan ng pagkain na nabuking ng Remate Expose Team sa inyong eskwelahan. At ito ay sa ngalan ng patas na pamamahayag. Sa kabila nito, malinaw sa aksyon ng Department of Education na maliban sa school canteen ay wala nang sino man ang pahihintulutang makapagbenta ng tamang pagkain sa tamang oras sa mga estudyante ng Lupang Pangako Elementary School. In case ng violation nila, kasi may memo sila, kung ipagpapatuloy pa rin nila yung mga violations nila, according to DepEd Order Number 8, they shall incur administrative liability. At kapag nag-incur sila ng administrative liability, so it's either suspension from service or dismissal from service. After giving him the opportunity to defend himself, according him due process, so mapatunayan na talagang ipinagpapatuloy niya at siya pa yung nangunguna para ituloy yung mga ganong violations, mag-i-impose din tayo ng administrative sanctions sa kanya.